Sa lahat na nandito, to our bosses from GMA, to mga influencers natin, and to the media people po and press. Welcome po sa Grand Press Conference ng Pulang Araw. Thank you for coming. Bago ang lahat, bago natin puntahan ang mga katanungan ng press at ng mga kaibigan natin sa internet, gusto ko muna kayo kamustahin dahil ilang linggo na lang ay mapapanood na natin ang Pulang Araw. Ngayon, pwede niyo ba kaming dalhin sa sandali na ipinakilala sa inyo ang proyektong ito? Okay lang, huwag kayo ma-pressure, nape-pressure din ako eh. Maiba naman, di ba? Usually laging dapat Taglish or dapat English, ganyan. Ngayon dapat purong Tagalog. Tila yata kailangan natin gamitin ang ating lingwahe sa kung paano natin ito ginagamit sa paggawa habang ginagawa natin ang Pulang Araw. Sige po. Mauna ka na nga. Mauna na si David. David, ayan. Kamusta ka naman? Binibining Ali? Aileen. Ayun, ikaw ang alay ngayon. Oo nga eh. Ang unang beses kong natuklasan ang itong proyektong ito ay noong ginagawa pa lamang namin yung Maria Clara Ibarra. Oo, so during that point, they mentioned na may chance nga daw na, ay sorry, Tagalog nga pala. Noong mga panahong iyon, naibigkas nila sa akin na magkakaroon kami ng isang napakalaking proyekto na makakapagbigay ng inspirasyon sa mga estudyante Pilipino. And noong mga panahong iyon, syempre, umuo agad ako. Sapagkat ito'y napakagandang teleserye. Oo. So, ayun. And then ngayon, nandito na kami. Kaharap na kita. And maraming salamat sa lahat na nandito, sa mga aming bosses, kay Miss Annette, kay Miss David. Wag na daw. Yung mga sila. Tapos, of course, sa Netflix, malaking pasasalamat ko dahil syempre, nabigyan kami ng isa pang plataporme na plataforma para maipakita yung ginagawa namin. Yun po. Salamat po sa iyo. Salamat. Palakpakan naman natin. O ikaw, Barbie, nung nalaman nyo, anong na-feel mo? Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa lahat po ng dumalo ngayong araw na ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Binibining Ai. Napakaganda mo ngayon. At napakapayat, ha? Nakita na tayo ulit. Noong una ko hong nalaman na magiging parte ako nitong programang ito, ibang klase ho talaga yung tuwa na naramdaman ko. Tapos, nung nalaman ko pa kung sino-sino ang makakasama ko, lalo akong natuwa at lalo akong nasiyahan dahil lahat po sila ay malapit sa aking puso. Lalo na ang aming direktor, si Direk Dominic Zapata. Masayang-masaya po ako na makatrabaho siya ulit dito. At sobrang gaan kung ano ang ikinagbigat ho ng storya at ng material namin. Yun ang ikinagaan ng buong produksyon at kada kami ay nagtitaping dahil po yan kay Direk Dom. At syempre sa aming lahat. At gusto ko rin po magpasalamat sa tiwala at suporta na binibigay ng Netflix dahil ito po ang unang-unang partnership ng Netflix at GMA. Kaya maraming salamat po. Katunayan yan, ang programa po natin Pulang Araw ay una nating mapapanood sa Netflix. Kaya maraming salamat po. Salamat, Barbie. Ngayon, Alden at Sanya, paano naman kayo nung nalaman niyo yung proyekto? Anong naramdaman niyo? Dali niyo kami. Actually po, lingid sa kaalaman ng nakararami. Lingid? Nabanggit na po ito sa akin ng aking boss na si Miss Annette. 10 taon nang nakakalipas. Yes, actually, surprisingly. Ito po yung totoo. Na ang Pulang Araw po ay matagal nang nasa baul ng konsepto ng GMA. At cut to
pagkatapos ng 10 taon ay ngayon siya ulit nabigyan ng pagkakataong gawin. Na nakakatuwa at nakaka-proud na ang dami ng naging pagbabago sa storya at sa laman ng Pulang Araw. Ngunit hindi nila tinanggal ang pangalan ko sa kanilang isipan. Kaya nagpapasalamat ako sa aking, ano ba yung home network sa Tagalog? Tahanan. Sa aking tahanan na sinama pa rin po nila ang aking pangalan sa hanay ng mga artistang gaganap dito. At nagpapasalamat din ako sa Netflix sapagkat ito ang kauna-unahan partnership. Hindi ko talaga alam yung Tagalog. Wala talaga eh. Pagkakaibigan. Ayan, at sa punong panulat syempre ng aming head writer na si Miss Suzette Doctolero. Hi, Miss Su. At masasabi ko lamang po ay hindi po ako nagkamali sa pagtanggap sa proyektong ito dahil habang ginagawa namin ito sa aming mga nakaraan na pagtitaping, nakikita na namin yung laki at yung effort at ganda ng storya ng Pulang Araw. Ngunit nung nabigyan kami ng pagkakataon na mapanood ito at masilip ang ilan sa mga eksena ng aming nakunan, ay talagang lalo naming naramdaman yung pagiging excited. Hindi talaga, wala talagang Tagalog yun. At ang galak at ang aming excitement, wala talaga eh. So, diretsuhin ko na, hirap po, nahihirapan na ako. So, nung pinapanood, nasilip namin yung mga pilot scenes na nakuha namin, hindi kami makapaghintay na makita ito na nakakarami kasi I think this is the most relevant and the most important series of 2024. So, malapit na po ang Pulang Araw. Siyempre, sa Netflix po mapapanood nyo and then sa July 26 and sa July 29 po mapapanood na ng karamihan sa GMA. Salamat po. Yun, aabangan namin yan. At binibining Sanyang, napakaganda. Ay, nako, hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, maraming salamat po sa binigay ninyong oras ngayong araw na ito. Wala na po akong hiling ngayong araw na to kundi ma-inspire tayong lahat sa lahat ng pinaghirapan ng buong production, ng buong network natin, ng buong mga cast, lahat. Yun lamang po yung gusto ko sabihin. Kasi nasabi na nilang lahat eh. Pero yun nga po, balik po tayo dun sa kung bakit ko ito tinanggap. Unang-una po sa lahat talagang, sino ang hindi tatanggap sa ganito kagandang proyekto? Diba? Wala. Umpisa pa lang, totoo po yung sinabi ni Barbie, Alden, David, na yung samahan pa lang ng mga cast, yung director pa lang namin, napakahusay nating manunulat, Miss Suzette Doctolero. Habang kinukwento po sa akin ni Miss Suzette po ito, mismo siya po ang kasama ko, ang ka-zoom ko nung araw na binanggit sa akin itong show na to. Naiiyak na po talaga ako. At maraming salamat po sa napakaganda ninyong nilikha. Yan, nilikha. Yun. Tama ba, nilikha? Pero yun lang po, wala pong aayaw at walang ihiti dito sa napakagandang proyekto na to. At sana po, ngayong araw na to, ay kayo na mismo ang magsabi, kayo na mismo ang humusga kung ano ba ang Pulang Araw. Maraming salamat po. Grabe, kinikilabutan ako dito. Na-excite na akong masilip natin ang unang kabanata. And I'm sure ang mga audience members natin sobrang excited na rin. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga katanungan ng press, may isa lang akong huling tanong sa inyo. Ano yung inspirasyon sa paghubog ng Pulang Araw? Sino gustong mauna? Class. Maiba tayo. Maiba. Si Alvin bilang 10 taon. Di ba 10 taon pala, sinabi na sa'yo to? Yes, actually. Ganun kaaga, Barbs. Yes. Alam mo ba yun? Yes. So, I think ang pinaka-importanting elemento sa paggawa ng Pulang Araw is yung kalayaan. Kalayaan na kung ano yung meron tayo ngayon. Kagaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa amin ng aming director nung time ng aming story conference na kung ano mang kalayaan meron tayo dito sa yung nararanasan nating kalayaan ngayon at this very moment is because of the people who went through hell because of the World War II era. So, parang yun yung isa sa mga pinanghawakan ko rin prior to doing this kasi
parang oo nga naman, bakit hindi natin to ikwento? Bakit hindi natin to bigyan ng larawan sa mata ng nakakarami, especially dun sa henerasyon natin ngayon na tila puro cellphone na lamang ang importante at social media. Parang nakalimutan na natin magbalik tanaw kung paano ba natin yung kalayaan na nararanasan natin ngayon. Sino ba ang merong kagagawa nun at sino ba ang tumulong sa atin para makamit yun. So ito yung show na yun. Ito yung magpapakita na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng ating mga kababayan. Yung mga kwento ng lolo't lola natin sa atin ay mabibigyan ng larawan at visual sa tulong ng proyektong ito. At ito, while doing it, it makes me even more proud to be a Filipino. So yun po. Maraming salamat. Kung tutuusin, hindi ganun kalayo yung panahon na yun. Sa tingin lang natin, sobrang hundreds of years ago. Pero kung tutuusin, kailan lang, di ba? So, importanteng maalala natin yan at maalala natin bilang Pilipino. Pwede bang may idagdag lang? Siyempre, Barbie. Siyempre, dahil bukod sa pagpapakita natin ng masalimuot na gera, lahat ng hirap, siyempre kailangan giliwin din ho namin kayo sa mundo ng Bodabil. Yun po ay isa sa mga malalaking storya po dito sa programang ito. At malaki po talaga ang parte ng Bodabil na pagsasamahan po namin ng aking ate Teresita dito. Napakakulay, napakalayo sa mundo ng gera. Kahit sa buhay, kahit na ano kinakaharap mong problema o paghihirap, lahat yon kakalimutan mo kasi the show must go on. Yun ang ibig sabihin ng Bodabil. Tayo po ay magbibigay aliw sa gitna ng kahirapan ng mga Pilipino noong mga panahon ng pananakop ng Hapon sa atin. Kaya abangan nyo rin po yan. Napakaganda po ng Bodabil dito sa programang ito. Dagdag ko lang din po, siguro malaking bagay kung bakit nahubog din itong istorya na to ay pagbabalik tanaw natin at pagbibigay ng respeto dun sa mga taong nakaranas ng hirap ng panahon na yun. Na hanggang ngayon, nasariwa pa rin sa kanila yung nangyayari. Itong kwento na to ay hindi para ibalik sa kanila yung sakit, kundi ipalinaw sa ating mga bagong henerasyon ngayon kung gaano kahalaga yung history, yung World War II noong panahon na yun, kung sino yung mga dapat bigyan natin ng respeto at kung bakit dapat tayo magpasalamat kung bakit meron tayong kalayaan sa ngayon. Grabe. David? Nasabi na din ang lahat eh. Mamaya ako na nauna tanongin mo. Siguro ang aking may dadagdag ay siguro yung ang tinatakil kasi namin sa teleseryeng ito, not just yung nangyari noon, but also yung mga human rights during the Japanese period. And I think until now, meron pa rin mga human rights na hindi pa rin na isa sa tupad. Thank you. Dahil syempre, maraming mga problema, diba? So I think what we can learn from this teleserye is kung paano lumaban yung mga Pilipino noon na kailangan din natin gawin ngayon, yung lumaban para sa ating human rights. Yes. Thank you, David. Ayun, habang pinag-uusapan natin to,